Okay, so good day everyone and welcome to our very first discussion in readings in Philippine history. So, our first topic is all about introduction to history. So, I will be discussing here first yung first part. Kung makikita ninyo sa syllabus natin, yung first part is yung meaning ng history and difference between history and histografia. And i-discuss din natin dito yung mga issues in history. So, yun. For our learning objectives, first is to differentiate primary and secondary sources of historical records. Next, to understand the meaning of history as an academic discipline and to be familiar with the underlying philosophy and methodology of the discipline. Third is to examine and assess critically the value of historical evidences and sources. And lastly, to appreciate the importance of history in the social and national life of the Philippines. So, kindly listen carefully to this discussion kasi gaya nung nauna, um, I will be mentioning here some codes for you to type doon sa Google Classroom natin. So, this will serve as a proof that you really watched this discussion. Okay? So, definition of history. So, why should we define history? So, of course, many of us knows what history is, na alam natin na yung history is a boring subject, yung history is a merely list of names, dates, and places, and some important events. However, yung history or yung pag-aaral ng history is more than just knowing and memorizing facts. That is why we need to define or we need to know what history really means. So, yun. So, history is derived from the Greek word historia, which means knowledge acquired through inquiry or investigation. It is also known as the study of the past. So, sabi ko nga, in explaining concepts, I will be speaking in Filipino para mas maintindihan nating lahat itong discussion natin. So, anong ibig sabihin nitong slide 3? Na sabi niya, yung history daw is knowledge acquired through inquiry or investigation. So, ibig sabihin nito, yung mga impormasyon o yung mga kaalaman na nakukuha natin pag tayo ay nag-iimbestiga o nagtatanong, yan ay magiging considered as history. So, halimbawa, kung nais mong malaman yung kasaysayan ng isang lumang simbahan, let's say, kasaysayan ng cathedral. So, ang unang-unang gagawin natin is pupunta tayo sa cathedral. And then, magtatanong tayo sa mga matatanda or sa caretaker ng simbahan. And then we will be looking at some of these sources. Magbabasa tayo ng mga lumang dokumento about the cathedral. And we will be researching on other resources like may movies ba, may tula ba about that cathedral. So, yun. Yan yung ibig sabihin nitong
knowledge acquired through inquiry or investigation. So, listen to this. I will mentioning the first code. First code is history. First code is history. So, I will be mentioning 12 codes here. So, dapat ma-input ninyo yung 12 na codes na minention ko. Again, yung first code is history. So, sabi dito, history is the account of the past of a person or a group of people through written documents and historical evidences. So, ang ibig sabihin daw nito, yung history ay naging kilala bilang kwento ng nakaraan ng isang tao o grupo ng tao na nasusulat sa mga dokumento at mga ebidensya ng kasaysayan. So, sa madaling salita, ito ay yung pagsasalaysay ng mga nangyari noon batay sa mga nakasulat na sources, nakasulat na tala at iba pang mga evidences or mga patunay. So, the second code is investiga. Second code is investiga. So, first code, history. Second code, investiga. History also focused on writing about wars, revolutions, and other important breakthroughs. So, sabi dito, yung history daw ay madalas na nakafocus or nakatuon sa pagsulat tungkol sa mga digmaan, mga revolusyon, at iba pang mahalagang pagbabago. So, through history, ipinapakita nito ang mga malalaking kaganapan na nagkaroon ng malaking epekto sa lipunan at sa mundo. Anong example nito? For example, yung Philippine Revolution. So, yung Philippine Revolution, isa siyang mahalagang kaganapan noong 1896. Kasi, ito yung panahon kung saan naglungsad yung mga Pilipino ng pakikibaka laban sa kolonyal na pamahalaan ng Espanya. So, ang mga dokumento at salaysay tungkol dito ay nagpapakita ng mga pangunahing kaganapan, mga pangunahing tauhan gaya ni Andres Bonifacio, ni Emilio Aguinaldo, and then yung mga nasulat na history noon is also includes yung mga epekto ng revolusyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Okay? So, the third code is digmaan. Third code is digmaan. So, the historians believe that if there is no document, there is no history. So, sabi nila, anong ibig sabihin itong no document, no history? It means that unless a written document can prove a certain historical event, then it cannot be considered as a historical fact. So, in Filipino, yung mga historiador daw ay may kasabihan na walang dokumento, walang kasaysayan. So, ang ibig sabihin nitong kasabihan na yan is kailangan daw mayroon na nakasulat na dokumento na magpapatunay na ng isang kaganapan sa nakaraan para maituring itong tunay na bahagi ng kasaysayan. So, sabi nila, kung walang dokumentong magpapatunay, edi walang history or walang itinuturing na tiyak na bahagi ng kasaysayan.
So, for example, nung, di ba may mga, yung part ng history natin is about yung pagdating ni Ferdinand Magellan dito sa Pilipinas. So, kung babasehan natin to, sabi dito, kung walang nakasulat tungkol sa pagdating ni Ferdinand Magellan sa Pilipinas, hindi natin maaaring matutuko yung eksaktong mga detalye ng kanyang pagdating at mga kaganapan pagkatapos nito. So, yan yung ibig sabihin nito. No document, no history. So, fourth code for this is dokumento. Fourth code is dokumento. Okay. So, according to some historians, ito daw yung mga some valid historical documents na pwede nating tingnan. So, andyan yung mga government records, andyan yung chronicles accounts, yung personal letters, family tree, biography, and receipts. However, there is discrimination in the validity of history. So, sabi dito, restricting historical evidence as exclusively written is a discrimination against other social classes who were not recorded in paper. So, sabi dito, kung magfo-focus lamang daw tayo sa mga nakasulat na dokumento, maaari daw itong magdulot ng diskriminasyon sa ibang mga uri ng lipunan, tulad ng mga tao na hindi nakatala sa mga papel. So, for example, yung mga mahihirap o yung mga komunidad na walang kakayahang magsulat o mag-record ng kanilang kasaysayan, ay maaaring hindi nila makuha yung kanilang mga kwento o yung kanilang mga tradisyon. So, yun nga, nalaman ng ating mga historians na may limitasyon pala ang pagfo-focus lamang sa nakasulat na dokumento para sa kasaysayan. Kaya, to answer this issue, ang ginawa ng mga historian, nagsimula silang gumamit ng iba't ibang uri ng pinagkukunan ng kasaysayan na hindi written, pero it is considered as part of history or it is considered as important. So, ano-anong halimbawa itong mga unwritten evidences. So, meron dito yung mga oral traditions, gaya ng mga epiko at mga kanta, yung mga artifact, yung mga object mismo, gaya yung mga tulad ng mga lumang kagamitan. Meron din arkitektura, yung mga buildings. So, the buildings itself is also a history. Yung mga sinaunang gusali, di ba? At of course, yung memories ng tao, yung mga alaala ng mga tao. So, sa ganitong pamamaraan, mas nagiging malawak at mas inclusive yung kasaysayan. At nagsisimula na ding makipagtulungan yung mga iba't ibang disiplina para mas mapalawak ang pag-unawa natin sa nakaraan. So, for this, for the next code is kasaysayan. The next code is kasaysayan. Next, questions and issues in history. So, ito yung mga kadalasang tinatanong about sa history. Ano ba yung history? Bakit natin kailangan pag-aralan yung history? And para kanino yung history?
So, sasagutin natin yan. So, what is history? We already answered what is history. So, dito na tayo sa why study history. So, yung concept ng historiography, ibig sabihin nito, historiography is the history of history. So, it covers how historians have studied and developed history, including its sources, techniques, and theoretical approaches. So, anong ibig sabihin nito? Yung histografiya daw ay ang pag-aaral ng kasaysayan ng kasaysayan. So, ano ibig sabihin yan? Sinusuri daw ng histografiya kung paano pinag-aaralan at pinapalawak ng mga historiador ang kasaysayan. So, kasama na dito yung pinagmulan, mga teknik, mga theoretical na pamamaraan na ginagamit sa pagsusuri ng kasaysayan. So, para mas madali nating maintindihan, isang halimbawa ng histografiya ay yung pagsusuri ng iba't ibang libro tungkol kay Dr. Jose Rizal. So, kung mag-life and works of Rizal kayo, for sure may mga books kayong may encounter na nagsasabing bayani si Rizal. May mga books naman kayong may encounter na nagsasabing rebelde si Rizal. So, yan ang example ng historiography. So, yun nga. For example, yung book ni Dr. Jose Rizal. So, ang mga aklat na sinulat ng Espanyol noong panahon ng kolonyalismo ay maaaring ipinapakita na si Rizal ay isang rebelde. Samantala, yung mga aklat naman sinulat ng mga Pilipino pagkatapos ng kalayaan ay naglalarawan kay Dr. Jose Rizal bilang isang bayani at martir ng bansa. So, yung pag-aaral ng pagkakaiba nitong paglalarawan kay Dr. Jose Rizal is an example of historiography. So, yan. For the next code is libro. Next code is libro. So, di pala siya magiging 12 class. I'm sorry. So, yung histography daw should not be confused with history because history is the study of the past, the events that happened in the past. So, sinasabi nito na ang histography daw ay hindi dapat i-compare or hindi kayo ma-confuse sa concept with history. Kasi yun nga, yung history daw is pag-aaral ng nakaraan. Particularly yung mga pangyayaring naganap noon. Samantala, yung historiographiya naman is yung pag-aaral kung paano inilarawan, pinag-aralan at sinulat ng mga historiador o yung ng mga historians yung kasaysayan sa iba't ibang panahon at iba't ibang konteksto. So, sa madaling sabi, yung kasaysayan is tungkol mismo sa pangyayari sa nakaraan. Habang yung historiographiya, ito ay tungkol sa kung paano inunawa at ipinakita ang mga pangyayaring iyon sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga teksto, ng mga teorya at iba't ibang pamamaraan ng pagsasalaysay. So, the code for this is wait lang. Past. The code for this is
past. Past as in nakaraan. Past. So, yan. Okay na pala to. Ay, sorry. So, historiography focuses on how a certain historical text, ayun nga, yung kababanggit ko lang kanina, it focuses on how a certain historical text was written, who wrote it, what was the context of its publication, and what historical method was employed, and what sources were used. So, yan. So, let's talk about some school of thoughts with regard to or in connection with history. So, the first school of thought is positivism. So, positivism is the school of thought that emerged between 18th and 19th century. So, this thought requires empirical and observable evidence before one can claim that a particular knowledge is true. So, ang ibig sabihin lang naman ng positivism is hindi daw sapat yung mga haka-haka or yung mga teorya. So, kailangan merong konkretong ebidensya na mapapatunayan sa pamamagitan ng karanasan at pagmamasid. So, yan yung concept of positivism. So, there should be a concrete evidence. So, post-colonialism is the school of thought that emerged in the early 20th century when formerly colonized nations grappled with the idea of creating their identities and understanding their societies against the shadows of their colonial past. So, dito sa post-colonialism, sabi dito, yung mga bansang dating sinakop ay nagsimulang likhain ang kanilang sariling pagkakakilanlan at unawain ang kanilang lipunan sa ilalim ng anino ng kanilang kolonyal na nakaraan. So, ang layunin ng post-colonialism is muling buuhin yung kasaysayan ng bansang dating sinakop or dating kinolonize. To the point na yung history nila is wala nang impluwensya mula sa mga kolonyal na pananaw at diskurso. So, according to post-colonialism, meron daw dalawang bagay sa pagsusulat ng kasaysayan sa post-colonialism. First is, tell the history of their nation that will highlight their identity free from that colonial discourse and knowledge. So, una daw, yung paglalarawan ng kasaysayan ng bansa na ipinapakita ang kanilang pagkakakilanlan ng walang impluwensya ng kolonyalismo. So, ang example nito is, 'di ba, yung Philippines, hinakop tayo ng Spain, ng Japanese, at ng American. So, ang pagsusulat daw, using post-colonialism, if we are going to write history of the Philippines, dapat nakafocus ito sa mga katutubong kultura, mga tradisyon, and paniniwala bago dumating yung mga mananakop. So, through this,
nagbibigay itong diin sa mga original na identity or pagkakakilanlang na mga Pilipino na mula sa na malaya mula sa kolonyal na pananaw. The second thing is to criticize the methods, effects, and idea of colonialism. So, sabi dito, yung pagsusuri at pagkritika sa mga pamamaraan, epekto at ideya ng kolonyalismo. So, halimbawa, ang pagsusuri kung paano pinilit ng mga Espanyol na ipataw yung kanilang religion, which is Catholicism, yung kanilang system of education, yung kanilang kultura sa ating mga Pilipino. And susuriin din natin kung ano ba itong epekto, ano ba yung long-term effects nitong pag-i-impose sa atin ng mga Espanyol ng kanilang mga kultura. So, ang mga pagsisiyasat na ito ay naglalayon na magbigay ng isang kritikal na pag-uunawa sa mga pinsalang dulot ng kolonyalismo sa bansang nasako. So, that is the first half of our discussion. So, on the next video, we will be talking about what are the sources of history, yung mga primary and secondary sources, and ano-ano yung mga issues regarding history. So, yun. Yan muna yung i-discuss natin ngayon. Thank you for listening. Kindly take note of the code that I mentioned.